I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone,
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Bleeding from the crown of thorns He wore. His heart was so heavy from the cross He bore. Wounded and weary, He gave His life and so much more. It was love that took Him to the cross. Amazing love, amazing love. How could it be that God would give His Son for me to pay my sins and let me go free? Amazing grace, how sweet the sound. I once
once was lost, but now I'm found. Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? So undeserving of His love, but oh, I am thankful of His precious blood. Though I never understand of what we received, it was love that took Him to the cross. Love amazing, Amazing Love, how could it be that God would give His Son for me? to pay my sins and let me go free. Amazing Grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? Amazing Love, how could it be that God would give His Son for me? to pay my sins and let me go free. Amazing Grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. Soon I shall hear the call from heaven's portals. Come home, my child, is the last mile you have trod. I'll fall asleep and wake up in God's new heaven, 'forever shall I
clouds rise, they don't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. Yes, I'm sheltered in the arms of God. Naimbag nga morning, kakabsat. Ngayon ay araw ng Wednesday at long time no see. Ayan, may mga araw po na hindi tayo nakapag-meet, no? Dahil sa kung ano-anong mga dahilan, pero salamat sa Panginoon. Ngayong umaga finally ay matutuloy ang ating devotion. At maganda itong pinag-uusapan natin. Nasa soul winning pa rin po tayo, kaya sa mga kasamahan po namin dyan sa Facebook Live, sa Google Meet, and dito ay sama-sama po tayong magbuklat ng ating King James Bible at aralin para lalo po tayong ma-fire up sa gawain ng Panginoon. Ayan. At good morning po sa mga maaaga nating mga kasamahan. 5 pa lang yung nasa Facebook Live. At of course, sa Google Meet, 14 na daw. Late talaga yung cellphone ko. Yan, sa Google Meet, of course, kasama natin si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Ulit sa ating lahat. Naimbag nga agsapa. Kanya tayo amin dyan sa studio and sa ating mga kasama dito sa Facebook Live. Ayun, 16 na sila. So, good morning to everyone. And ayun, sabi nga ni Ma'am Cherry, medyo na meron tayong mga na-cancel, no? Parang sumunod sa suspension ng classes eh. Pati yung Oo. But anyway, God is good. And sa nakaraang mga bagyo or typhoons is that it's still a blessing that andito ulit tayo and continuing this particular ministry. And yes, yung pag-uusapan pa rin natin ngayong umaga is about soul winning and discipleship. Okay, so before tayo ay magpatuloy, tayo muna ay sandaling manalangin. Let us pray. Almighty Father, we thank you again sa umagang ito. Papasalamat ulit kami, O Lord, sa inyong unang blessing sa amin, aming paggising and ang paggabay niyo po sa amin. Dahil na magdamag, we pray for our devotion again. Provide us wisdom, O Lord, and a humble heart to listen, to learn sa inyong salita ngayong umaga na ito. And use us, O Lord, again this morning, become a blessing, O Lord, to others. Thanks so much sa pagkakataon po na ito. And guide also ang internet and namin, Almighty Father. And we give you all the glory and praise. So Lord, forgive us for our sins. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. All right. So, ayan, batayin ko lang kung sino yung mga nakikita ko dito, and then perhaps baka meron hindi na greet dito. Kasi ito lang ang nakikita ko. Si Ma'am Rachel, Ma'am Myra, Ma'am Joyce, Sir Gilbert, Sir Reynaldo. Ayan. And sino pa yung mga nandyan, Ma'am Cherry? Baka nawala kasi dito. Si Ma'am Geraldine po. Si Ayan, Pastor. kasama din Good natin. morning po, Pastor. Hello, sir. Good morning po. And ayan, nakita ko kanina si Sir Digno, si Ma'am Ritz Mabutol, yan. Tsaka si Ma'am Melanie. Sino pa ba yung mga ha? Si Ma'am Emilia, ang ating early bird. Man. Si Philip, Ma'am Heidi Claudius Sanet, at si Rolin. Si Ma'am Vivian, good morning po sa inyo dyan sa Cagayan. So far ayan, si Ma'am Vilma Nalimang. Good morning, Ma'am Vilma. Sa Google Meet, andyan si Ma'am Geraldine. Good morning po, Ma'am Geraldine. At dito sa studio, kasama ko po, of course, si Rhea, si Sheila, si Roy, si Recom, at si Rochelle. And of course, si Sir Mark. Yun po, sir. Amen. Alright. 1 minute. Lagay ko lang itong charger ko. Bakit very low bat na ito? Saan ba ang cord nito? Ayan. Okay. Alright. Thank you. And ayan, magandang umaga sa ating mga kasama sa Facebook Live. Alright, so ayan, sabi ko kanina, ang topic pa rin natin for this morning is on soul winning and discipleship. And I'll pick it up doon sa na maganda pagka meron kang tawag dito, mga notes, no? And makikita mo that pwede mo pa rin ituloy-tuloy. Sabi ko parang meron akong hindi nasabi nung last and totoo nga. So, ang dinidiscuss ko is noon is nandito na po ako sa discipleship, no? And sabi nga ng ating mga pastors that hindi mo pwedeng i-separate, okay, itong Great Commission ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga anak, for those who believe, no, in Him. Pinaghahawakan natin, of course, of believing in the Lord Jesus Christ. Now, is that what He has done? Number one, yun. What He has done for us in saving us, no, from eternal death, eternal damnation. That we have the chance to be with Him, no, after our physical death. And so that's His first way of serving, no, tayo. And yung last na topic ko noon is that on joy in discipleship or serving others. Kasi discipleship is a form of service. And service is a form of giving. At itong dalawang ito or itong tatlong ito, discipleship, serving, and giving, nakikita natin ito sa ilang beses na mabasa natin to, ilang beses sa ating Bible. And so, serving, discipling, serving, and giving, okay, is that they are intertwined and related with each other. And so, serve and give is first and foremost, no, is the attribute of the Lord Jesus Christ. So, if we will go to buklat tayo ng ating Bible. Pagpupunta po tayo sa Philippians. So, Philippians chapter 2, verse 7, ano pang sabi niya dito? But made himself of no reputation. Meaning to say, mga kapatid, is that he humbled himself. And that is what we need when we are going to disciple.
That is what we need when we are going to serve. And that is what we need when we are going to give. Ang pumipigil sa atin, sa totoo lang, or one of the things or ugali natin na nagpipigil sa atin in order for us to disciple others, to give, and to serve, okay, is pride. You know, we do not humble ourselves, especially kung alam natin na ang akala natin is meron sa atin ng lahat. So, why do you need to disciple? Why do you need to serve? Why do you need to give? Okay? Mas lalo na kung yung mga nagsasabi na ako naman ang naghirap niyan. Ganun. So, yun yung mga kaisipan ng iba. Ang hindi ko mamaya sasabihin ko yan. No? Kasi isang logically is that when you are blessed, you must have to be a blessing also to others. The more that you have, the more supposed to be also that you know how to share, di ba? You know how to serve. So sabi niya dito, Panginoong Hesukristo nga, anong sinabi niya? Anong ginawa niya? But made himself of no reputation. Okay? He humbled himself, even though alam po natin na siya isang Diyos at galing siya sa langit. Okay? And took upon him the form of what? Not a king. Okay? Di niya sinabi dito. Anong sabi niya? And took upon him the form of a servant. Okay? And, ang sabi niya, was made in the likeness of men. Wow, imagine that, no? Talagang pumunta siya dito, baba siya dito, he humbled himself dito, and even made in the likeness of us. And who are we? Mga kapatid, no? Who are we? Before we were saved, before we knew the Lord Jesus Christ, diba? Before ng salvation natin, who are we? Actually, hanggang ngayon, okay, na we cannot claim na tayo is parang hindi na gumagawa ng mistakes. Okay? We still do. Diba? And that's how the Lord Jesus Christ humbled himself. Okay? And kung baba pa natin dito sa verse 8, and being found in fashion as a man, diba? Doon mo makikita ang he humbled himself and became what? Obedient unto death, even the death on the cross. Siya ang una na nagpakita sa atin, no? Of what to become a servant is. Okay? That even until death, even the death of the cross. And so pag meron tayong isang parang maging model of being a servant, of giving, and even giving a life, no, is the Lord Jesus Christ. In Ephesians chapter 5, verse 2, nung sabi niya dito, and walk in love as Christ also hath loved us. And what? Here's where dito natin makikita yung giving. And hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Okay? So as if makikita nyo dyan, no? What is the basis? Okay? What is the basis of the Lord Jesus Christ giving and offering, okay, himself? Love. Okay? And so dito sa 2 Corinthians, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Okay, sabi niya dito, and God is able to make
all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Ito yung sinasabi ko sa atin kanina, no? That this verse teaches us that the Lord blesses us so that we can also be a blessing to others. Grace and mercy, sabi niya dito, we receive. Okay? That's a blessing already. So, why? Bakit tayo, no? Bakit tayo nagiging selfish? Okay? And so, nung Sunday, pumunta kami nga ng paalam ako kay Pastor. Sabi ko, sir, pwedeng pumunta sa mga jail officers, training ng jail officers. Tamang-tama, pumunta kami doon ng mga 2:30, tapos kami ng 2:30 at least nakabalik kagad kami sa church. Naabutan ko pa ang ating afternoon. And sayang kasi na, meron tayong opportunity to share this blessing sa atin. And ang blessing natin is hindi lang on material things. Okay, but number one nga, sabi ko kanina, is that our salvation, ang anong meron tayo na pwede nating maibigay. Kaya nung dito ko sa atin na tutunan, alam nyo ba, na kung saan marami kang pwedeng ibigay, marami kang pwedeng i-share, at marami kang shiran. Okay, even if hindi parang rason that you lack some material things para pwede kang magserbisyo. And yun ang palaging naririnig natin, no? If merong nangampanya, mga ganon, is that to better serve ang constituents, mga ganon. But, ang isang napakalagang maging service natin to other individuals, okay, is sharing them the gospel, sharing them the Lord Jesus Christ and what He has taught us, and how also did He change us. And so, nung Sundays, yun na naman, ang saya ko na mag-share ng aking testimony of how the Lord Jesus Christ has transformed, okay, my life. And so, yun ang isang parang sinasabi ko nga na tayo is meron tayong natanggap na ganyang blessing. Sabi nga dito is that abound means it exists in a large number. Okay, we are sufficient, okay, already in all things. Okay, and so we find joy in discipling, in giving, because what we are sharing is worth more than material riches. Okay? It is eternal life that we are sharing. So, last verse for this morning, Acts chapter 13. Acts chapter 13, verse 52. Yung sabi niya, Acts chapter 13, verse 52. And the disciples were filled with joy, okay, and with the Holy Ghost. So, yung pinag-uusapan natin, no, is about our joy in discipling and in giving. Pag makita niyo dito, they were the disciples of the Lord Jesus Christ, no? And yun ang pwede nating maibigay also to others, no? That we who are discipling and are happy and have joy, no, in doing this, is for us to
provide it or to share also to others. Sabi ko sa mga jail officers nung last one is that I know na yung unang-una na kanilang rason bakit sila nag-aral ng college, bakit sila gustong matapos, bakit nila gustong para makapag hanap ng trabaho kasi yun ang qualification. Bakit kailangan nilang ganyan? Because they need tawag dito sweldo, mga ganun. Okay. Bakit kailangan yung ganyan? Kasi pag makabili ka ng ganun is masaya ka. Meron kang contentment. And so, shinare ko sa kanila, I have 3 points last Sunday, and ang isang last point ko sa kanila is on their contentment. Nakuha mo man lahat ng mga mo, pero ang true joy and contentment is still when you have the Lord Jesus Christ in you. Palagi nga natin sinasabi is that even the most and the richest person on earth cannot be contented, and that's human nature, diba? It is only really when you sineseryoso natin, no, ang pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo, and then for them to be faithful sa kanilang work is that, they must have to be first faithful and committed to God, to the Lord Jesus Christ. Okay? And that's where their commitment from yung kanilang hindi lang parang compliance kay lahat ng ginagawa nila. And so tayo, who has received this particular blessing, no other than from the Lord Jesus Christ, may ginamit siya in order for us to listen to His words, and then accepted Him as our Lord and personal Savior, and then from there, okay, is that our lives started to transform. And so with this na meron tayo, is that we are also bound to share it to others. And the joy that we receive, okay, should be also the joy na i-share natin, okay, ito. And so like sana, di ba? Like sana, somebody who has received a blessing should also have joy in sharing, okay, this particular blessing that may be, okay, a material things. Kasi nung tinanggap natin si Jesucristo sa ating buhay is that we open our life, okay, to giving. And so the same, when it was shared to us, we should also open our lives to sharing what we have received. Okay? And so napakahalaga na maunawaan talaga natin what we have received as a blessing so that we could be able to share. Sa totoo lang is that kung meron tayong nakuha na hindi natin gusto, okay, is that parang ayaw din nating mai-share yun, di ba? Pero pag yung meron tayong nakuha na alam nating blessing natin ito is meron na parang yun ang madalisan ng ibigay natin. Okay? All right. So for this morning is hanggang doon lang muna ako, and punta tayo sa studio, Ma'am Cherry, and the rest of sa inyo dyan. Amen. Thank you very much po, Sir Ariel. At totoo yun, yung joy na nagkaroon tayo when we got saved, nung nakilala natin ang Panginoon, ano yung mga attributes ng Panginoon na ini-enjoy natin ngayon, dapat yun din yung nagmo-motivate sa atin para masaya din tayong i-share. Actually,
minsan nasasabi ko rin talaga yan sa kanila na hindi po kami nag-share ng ganito para dumami yung membro sa simbahan namin. Hindi namin kailangan ng maraming membro. Ang ginagawa po namin kaya kami nagbabahay-bahay ay dahil sa joy na ine-enjoy namin ngayon ay nais po namin i-share po ito sa inyo. Na sa ganitong nararanasan natin sa mundo ay magkaroon tayo ng joy. Ang dami-dami ng mga hindi magagandang nangyayari, di ba? Sa labas, kung pupunta tayo sa area, problema sa sarili, problema sa pamilya, problema sa kapitbahay, hanggang sa buong Pilipinas. And minsan, sometimes they think it's unbearable. Pero yun yung meron tayo na dahil meron tayong joy, na may Diyos tayo, yun yung gusto nating magkaroon din sila. 'Di ba? And thank you so much, Sir Ariel. Kasi talagang dapat ay nare-remind talaga tayo sa purpose natin, bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. No? Hindi lang yung punta sa area kasi inutusan, punta sa area kasi i-check ni pastor kung mag-soul winning ka ba ngayong araw na to, 'di ba? Mas maganda na ang purpose mo talaga, pupunta ako sa area kasi umaapaw yung joy ko na kailangan kong i-share, 'di ba, sa iba. So, salamat sa Panginoon na isa tayo sa mga naging recipient ng joy na 'yan. And totoo 'yon na kailangan humble yung spirit natin. Because with pride, wala tayong lalapitan, 'di ba? Hindi tayo lalapit kasi iniisip natin baka mapahiya lang ako. Ay, mas mataas mas ano to sa akin, bakit ako pupunta diyan? Ganon, 'di ba? So, lahat 'yun, matatanggal lahat 'yun pagka maliwanag sa atin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. So, sa ating pagpapatuloy ay naalala ko dati yung na-discuss ko din na sa buhay nila Peter, no, at sila na bagamat ganun sila, pero paano sila nakilala ng tao nung sila na ay nagpe-preach? They have been with Jesus, 'di ba? So yun yung identity nila, no? Ang nagpataas ng kanilang kalagayan ay yung pagiging disciple ng Panginoon sa kanila, 'di ba? Nung dinisciple sila ng Panginoon. Hindi yung fishermen sila or hindi yung kung ano man yung kalagayan nila, but ang kilala ng mga tao sa kanila was they have been with Jesus because of their soul winning, their discipleship, yung boldness nila na ipahayag ang Panginoon, no? And ngayon ay nais kong sa aking pag-aaral ay meron akong nais i-share din sa inyo, patungkol pa rin ito sa soul winning, and gusto kong makita natin ito na kasi 'di ba sinasabi na ang center na topic dito sa buong Biblia ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesus, yung salvation natin, and definitely kung yan yung center, kasama pa rin ang soul winning at discipleship mula pa doon sa Old Testament, 'di ba? So dito sa basahin natin dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9 yan. Sa dami ng verses na sinulat ko ay yan, ito pala yung natin. 1 Peter chapter 2 verse 9. And then mamaya punta tayo sa Old Testament. Yan. Yan, sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an only nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light." Ayan. So, ipinakita ng Panginoon sa atin dito kung ano yung kalagayan natin. Ngayon na tayo ay tumanggap sa Panginoon, at naniniwala ako na particularly ito sa church na sinasabi niyang we are the chosen generation. Tayo yung inutusan. Kaya nga dito sa Matthew
Kung titignan natin dito sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20, pero hindi na natin ito babasahin to save time, ay talagang tayo yung inutusan ng Panginoon to go, di ba? To go. And hindi po ito sa lahat ng mga ligtas. Kanino niya po ito in-address? Sa church, di ba? May utos po ang Panginoon sa church to go. Anong gagawin natin sa ating pupuntahan? Hindi tayo makikimerienda lang, di ba? Hindi tayo basta maglalakwatsa, but to win souls. Ayan. Para sabihin natin sa mga tao na about the love of the Lord Jesus Christ. Teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things. Diba? Yun yung gagawin natin. Yun yung utos sa atin ng Panginoon as a church. Because we are a chosen generation, a peculiar people. Diba? So dito naman sa Old Testament, no, makikita natin yung Israel sa sa Exodus na lang para ma-save yung time. Sa Exodus chapter 6 verse 7. Ayan, makikita natin dito kung paano na sinabi ng Panginoon na talagang pinili niya yung Israel, no, as his chosen people. Sabi niya dito sa Genesis chapter 6 verse 7, sabi niya dito, or sa 6 muna, wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm and with great judgment. And I will take you to me for a people, sabi niya. And I will be to you a God, and ye shall know that I am the Lord your God, which bringeth you out from under the burdens of the Egyptians. Sinabi niya dito na kayo yung aking pinili, di ba? I will be to you a God, sabi niya. And I will take you to me for a people. Yan. So, kung dito sa Old Testament merong Israel, sa New Testament merong church. Okay, Baptist Church. At ito po ang binigyan ng utos ng Panginoon na magtrabaho para sa Kanya, 'di ba? So, dahil tayo po ay natutulad sa Israel, ito yung pangako ng Panginoon sa mga anak niya na gumagawa ng Kanyang utos. So, yun yung mga pag-aaralan natin ngayon, particularly dito sa buhay ng mga Israelita. So, kagaya ng unang-una dito sa Deuteronomy chapter 26, verse 18 and 19, ay merong sinabi dito na blessings. Ito actually ay, kung titignan natin yung blessing ng pagsunod sa Panginoon, it's beyond material, no? Hindi ito basta nasusukat lang ng presyo ng pera or ng gold o ng riches. Hindi. Beyond ito sa material. So ano ito? If you are going to obey the Lord Jesus Christ, you are exalted to a high position. 'Di ba? Siyempre, hindi tayo magiging VP katulad ni Sir Ariel. Pero anong posisyon yung meron tayo, di ba? Posisyon na itinalaga ng Diyos para sa atin. So dito sa verses 18 and 19, sabi dito, and the Lord hath avouched thee this day to be His peculiar people. Yan. As He hath promised thee, and that thou shouldest keep all His commandments, and to make thee high above all nations, which He hath made in praise, and in name, and in honor, and that thou mayest be an holy people unto the Lord thy God, as He hath spoken. Diba? So, wow, napakagandang tignan na isa ka. Pribilehyo po ito. Talagang ipagpapasalamat mo talaga sa Panginoon na, Lord, thank you. Thank you kasi iniligtas mo ako sa ganitong kalagayan ko. Thank you na ipinakilala mo sa akin itong Baptist Church. Salamat na nandito ako talaga yun, lagi kong kasama lagi sa panalangin ko yun. Na hindi mawawala yung pasasalamat ko sa aking salvation, sa church na kinabibilangan ko, sa pastor na patuloy na nagtuturo sa atin,
At sa amin talaga dito sa church, pagiging full-time namin talagang sobrang privilege na talagang harap-harapan yung pagmo-monitor ni pastor sa amin. Na alam ko, sabi ko nga, Lord, ito talaga yung kailangan namin. Because kung walang ganito, maaring isa na rin kami sa mga pakuya-kuya-kuy lang na mga na Kristiyano na hindi talagang pinapahalagahan yung gawain ng Panginoon, pero salamat sa ganito. And yun nga, nung inaaral ko ito talagang wala akong ibang sinasabi sa Panginoon kundi thank you dahil sa ginawa niya na kagaya nito. Biro mo, you are exalted above all nations, no? Dahil lamang sa hindi naman ikaw ang may kagagawan kundi yung Diyos. Dahil nga ikaw yung pinili niya. And tayo, ang gagawin na lang natin ay maging obedient sa sinasabi ng Panginoon. Ang sarap ulit-ulitin nito no? Wala man tayong kung pupunta tayo dyan sa area, akala nila mababang klase lang tayo kasi may hawak na Biblia. Kasi gano'n ang tao no? Mababa ang tingin nila pero wag na nating isipin yun. Ang isipin natin, mataas ang regard ng Diyos na nag-utos sa atin. Kaya tayo nandoon sa lugar na yun. And if only they will also realize this, no? Yung mga taong nag-look down sa atin na nag-share ng salita ng Diyos, kung sana ma-realize lang din talaga nila ito. Kaya nga sabi ni Pastor, huwag kayong tumigil. Sige lang, pagpatuloy kayo. Kasi maaring ngayon, ganyan ang reaksyon nila kasi hindi pa nila naiintindihan. Pero pag nagpatuloy ka, na unawaan nila, isang araw makikita mo sila, on fire na rin sila sa gawain ng Panginoon. Diba? So, wag tayong magsawa na gawin ang mga bagay na ito kasi dito pa lang sa nabasa natin sabi niya, and to make thee high above all nations, which he hath made in praise and in name and in honor. Yan, di ba? And that thou mayest be an holy people unto the Lord thy God as he hath spoken. At tandaan natin, pag ang Diyos nagsalita, hindi ito bola. Walang halong pangbobola. Everything is true. Everything is, yung promise niya will be fulfilled. No? So, siya talaga yung pinakamagandang asahan natin. Ano pa yung mga pwede nating i-enjoy na mga bagay-bagay. Kasi sabi ni Sir Ariel kanina, dapat may joy. O ito na, ang dahilan bakit tayo merong joy. Dito tayo sa Exodus chapter 14 verses 30 to 31. Sabi dito sa verse 30, thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. And Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptians. And the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Ayun. Ano pa ang pwede nating ma-enjoy? We are victorious in battle. Pag Diyos ang nag-utos sa atin, walang katalo-talo yan. 'Di ba? Kaya nga sabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth. Ang kagandahan pa, and sabi niya, ang pangako niya doon sa kanyang sinabi ay, I will be with you. 'Di ba? Even unto the end of the world. 'Di ba? Hanggang sa kasulok-sulukan, hanggang sa kung saan ka makarating, magkasama tayo. Yung presensya ng Panginoon kasama mo. 'Di ba? And ito, sinabi niya na we are victorious. Sa maliwanag yung sinabi dito, hindi ito kagagawan ng mga Israelita, kagagawan ito ng Diyos. Sabi dito, and Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptians. Hindi naman nila sinabi na, and Israel saw their great work. Sino ang gumawa? The Lord. 'Di ba? Kasi siya ang nag-utos, all-powerful. Siya ang kasama natin, all-powerful. Siya pa rin yung magbibigay ng victory sa atin at the end. 'Di ba? Kaya ngayon, ang kagandahan sa atin, sunod lang. Sunod lang tayo ng sunod. At pag Diyos ang sinunod natin, walang katalo-talo. Lahat yan ay victorious. Kaya nga, 'di ba? Trust in the Lord with all thine heart. Wala na tayo dapat
pag-alinlangan pagka sumusunod tayo sa Diyos, sa utos ng ating Diyos. Kaya nga si Sir Ariel, sabi niya, hindi lang sa soul winning, sa discipleship, pati sa giving. Bigay mo lahat yan. Dahil alam natin na pag ibinigay natin sa Panginoon, grabe yung blessing. Kung maalala niyo yung buhay ni Elijah, di ba? Na ibinigay kay Elijah yung portion na last meal na ng mag-ina, and yet they never run out of food. Buong famine, iniisip ko nga, siguro buong famine, sila lang yung kumakain sa sa lugar na yun. Bakit? Kasi sila yung nagbigay sa Panginoon eh, 'di ba? So, yun yung magandang makita natin. At panghawakan natin yung promise na yan. And the last is yung special promise ng ating immunity. Yung we are exempted sa lahat ng mga sa mga pwedeng ihulog ng Panginoon na sakuna, ganyan. Yan. So, andito yung sinasabi nating God's protection. May protection ang Panginoon pagdating sa ating sa ating lahat ng ginagawa natin. Bakit unang-una yung promise niya, I will be with thee even unto the end of the world, 'di ba? Kasama natin siya. And dito pa rin sa Exodus, sabi dito sa Exodus 14:14 sa mga hindi pa po nakaka-memorize ng verse na ito. Sabi niya, napaka-iksi lang. Sabi niya dito, the Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Ayan. So kailangan meron tayong faith and trust sa Panginoon na talagang ang Diyos talaga yung makikipaglaban sa atin. Kaya nga, may protection yung Diyos sa atin. Siya yung bahala sa atin na nagagawa. Dahil siya yung ating magbibigay ng protection sa atin. Ayan, dito naman sa Exodus chapter 12, dito muna sa Exodus chapter 11 verse 7. Sabi dito, but against any of the children of Israel shall not a dog move. 'Di ba? Yun yung protection niya sa atin. Shall not a dog move his tongue against man or beast, that ye may know how that the Lord doth put a difference between the Egyptians and Israel. Ayan. So, anong sinasabi dito? Yung danger na gustong ipataw ng dyablo sa atin every time na tayo ay gumagawa para sa Panginoon. Sinong pumipigil? Yung Diyos. Di ba? Sa area, pupunta ka doon, hindi mo alam kung anong meron, maaring may mga masasamang loob, maaring may mga tao doon na nagbabalak ng hindi maganda, pagka nandun ka, or may mga gagamitin, halimbawa hayop, ganyan. Ito nga, dog ang nilagay dito eh. Pwede kang lapain, pero yung protection ng Diyos. Sabi ng Biblia, kahit bark lang, di ba? Hindi ka aanuhin ng dog back because God is with you, no? And dun yung protection ng Panginoon. So dito pa lang, actually, 3 pa lang to eh. Yung mga benefits or yung mga perks, kung sumusunod tayo sa Panginoon sa soul winning, discipleship, yung giving natin, yung mga ministries, lahat yan, ginagawa natin, hindi lang po ito. Napakarami pa. Pero dito pa lang sa 3 ito, makikita natin na grabe na, no? Grabe yung blessing na meron tayo. Kaya ngayon, Wednesday, ay wag nating hayaan na yung mga narinig natin ngayon, kung paano tayo na-bless sa mga sinabi ni Sir Ariel, ay dalhin at pagpunta natin sa area, dapat dala-dala natin yan. Yung joy natin, no? Na mag-share, mag-soul winning. Para ano man yung kaharapin natin na sitwasyon doon, hindi tayo magpapatalo. Kundi dapat lalong maging on fire tayo at mamayang hapon, masaya din nating dadalhin yung mga disciples natin. So, yun lang po, sir, at maraming salamat po. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. Napakaganda mga sinabi ni Ma'am Cherry. No? And yun nga, sa una pa lang sinabi niya that we are called you out of darkness. Okay? And into His marvelous light. Pag ituloy niyo yun, maganda actually. Pagka sa verse
10, sabi niya, which in time past, connected ito sa sinabi mo kanina, were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, pero anong meron tayo ngayon? But now, have obtained mercy. Okay? So, see, napaka-paganda yun. Okay? Na kailangan meron sa bawat isa sa atin, because before nga is we are in darkness, and now, okay, we are into His marvelous light. And that's something na, we need to cherish, be happy, of joy, okay, doon sa natanggap natin. And ayan, totoo yun, no? And if we have the Lord Jesus Christ in us, is yung contentment natin is hindi yan tawag dito, matatawaran. At yun ang kailangan ng bawat isa, no? All right, so thank you, Ma'am Cherry, dyan sa nai-share mo. Napakahalaga talaga. All right, so pakinggan natin ang dalawa nating kasama dyan. Okay, si Sister Sheila. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa mga mensahe po na napakinggan po namin. Sa akin naman po is magti-testimony na lang po ako. Una po is parati ko po talaga tong sinasabi na. Una po, nagpapasalamat po talaga ako sa salvation po na natanggap ko. Kasi nung tinanggap ko po si Jesus Christ is nung una parang hindi pa sure talaga kasi bago pa lang. Pero nung parati akong nakakapagkinig ng salita ng Diyos, araw-araw po ako nakakapakinig ng salita ng Diyos, doon ko po naunawaan talaga kung ano talaga yung ibig sabihin ng salvation, yung pagsusuluini, pagdi-disciple. Kaya, ayun. Kaya naalis at nagpapasalamat po ako kasi naalis po ako sa kamunduhan. At ngayon po is nagsusulwining na po, at sa pagdi-disciple naman is parang tawag dito. Hindi. Dahan-dahan lang kasi. Yung pagdi-disciple at masaya pong naglilingkod po sa Panginoon. Kaya yung sabi nga kay Sir Ariel naman po is yung pag-share po ng gospel is dapat po is masaya po tayong na naglilingkod po sa Panginoon. At lalo na po yung sinabi niya na maging contentment po tayo at i-enjoy natin yung masaya nating tanggapin para sabi nga doon masaya nating tanggapin yung salita ng Diyos para masaya din tayong nag-share po sa iba. Kaya marami pong salamat po kasi sa mga mensahe po na yun talaga yung kailangan po namin para mas lalo po naming maunawaan yung pagsusulwining at lalo na yung pagdi-disciple. Kaya yun lang po. To God be the glory. Amen, amen. Thank you, Sis Sheila. No? And ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating ministries, paglilingkod natin. Okay. Paneneng. Rhea. Ayan, good morning. Good morning po sa ating lahat. Later. Hindi later. So, una po ay siyempre na-miss po namin yung dalawang
Wednesday na wala po kami. Wala. At bagamat ganun po is patuloy pa rin na yun nga po sa commitment in solving and discipling others na bagamat hindi pa rin andun pa rin yung topic is marami pa rin talaga parang mas marami kaming natutunan the more na tumatagal, ayan. The more na mas nagkakaroon ng yung parang andun yung application na kahit sabihin mo kung hindi mo naman may apply, parang wala din. So, ako po, unang-una po sa akin is natutunan ko kay Sir Ariel na yun nga po na kung saan yung discipleship is a way of serving. So, para po sa akin na yung kung sa paglilingkod po, dapat meron po tayong tamang puso. Pero kasi po na kung wala tayong pusong mapaglingkod is how much more sa pagsusulwining po natin. Kaya so ako po na nagpapasalamat po ako dahil yun nga po patuloy na naglilingkod sa Diyos at before the service or kunwari na halimbawa na lamang na Sunday, ayan, no, hihingin mo na magkaroon ng tamang puso palagi kasi andun yung excitement mo sa pag-serve sa Panginoon. At isa pa dun nga po na maraming verses na binanggit si Sir Ariel na pero yung pinaka tumatak sa akin is yung Acts 13:52 na binanggit niya. So, our joy in discipling and in giving na even na meron even we have all sa atin, no? But the joy is to have Jesus Christ, our Lord, in our life. Amen. Na meron na lahat sa atin na material, na mga bagay, pero yung pinaka mahalaga sa lahat is meron tayong Diyos sa ating buhay. So, yung sabi nga din po ni Ma'am Cherry kanina na yung nga sabi niya, exalted above all nation na ako po ay nagpapasalamat dahil sa dami-daming tao na dapat iligtas. Ako yung isa sa kanya na pinili ng Diyos. So, ganun po kahalaga na maligtas or magkaroon ng salvation sa buhay. So, yun po yung pinapasalamatan ko dahil ako po, for me, nung first time ko pa lang po mag-soul winning is talagang, yun, binabasa ko pa lang. Pero kahit isa-isa lang, parang ang gaan sa pakiramdam na, kasi first time ko talaga, hindi ko talaga nasubukan nun mag-soul winning. Kasi ang alam ko lang, ako lang makakatanggap. Ganun. So, na, masarap sa pakiramdam na sabi ko ay hindi lang ako yung masaya kundi yung buong kalangitan din, sabi ko. So, pero dumating sa point na habang tumatagal ang nag-soul winning, nagkaroon ako, andun yung dumating sa point na kapag nakaisa na ako, is parang kontento na ako. Parang, sabi ko sa sarili ko nung nagkaroon na ako, narunong na talaga ako mag-soul winning. Kapag isa na, pwede na yan, sabi ko. Pero, nung tumatagal nga po ako dito, naririnig ko about kapag sa discipleship, ay mas nadadagdagan ng, dahil sa salita ng Diyos, ay hindi lang yun yung nagiging goal ko na mag-share ng isang tao, ganun. So,
Kaya lalong-lalo na ay Bible student nga ako. Nasabi nga ni Pastor, ang soul winning is, or pag-disciple, hindi yan compliance, kundi buhay na natin bilang isang Kristiyano. Kaya yun po, ay nagpapasalamat po ako dahil I am saved by grace. So yun lang po. To God be the glory. Amen, amen. Thank you, Sister Rhea. And lahat tayo is madami pa tayong dapat matutunan actually. Okay. Especially matutunan from the Word of God. Kaya dapat masigasig din tayo to listen, humble ourselves, to listen, and to learn. Amen. Okay, very good. Sino ba yung mga kasama niya dyan? Dito si Rochelle, si Roy, at si Recom. Sige. Mayroon pa naman tayong konting time. Ayan. Sige. Rochelle. Magandang hapon po. Umaga pa lang. Ay, good morning po pala sa ating lahat. Natutunan ko po ngayon ay yung dapat po may joy po tayo sa pagsaserve sa Panginoon at dapat pati po sa pagsa-soul winning ay dala-dala po natin yung joy po. At yun lang po. Amen, amen. Thank you, Sis Rochelle. And tuloy-tuloy lang sa pakikinig. Brother Roy. Good morning po sa ating lahat. Sa akin po is, una is nagpapasalamat ako kay Pastor RJ sa mga encouragement na laging pinapaalala niya sa amin, yung correction, dahil yung correction na lagi na pinapaalala niya sa amin is sobrang halaga nun sa amin, dahil yung past days is yung gusto ko nang mag-quit sa PSS is yun. Sabi ko, sobrang hirap na. Sabi ko, yun pala is, yun nga, sabi ni Pastor is pinapaalala niya lagi sa amin, ano ba yung commitment niyo sa Panginoon? Yun lagi yung pinapaalala niya sa amin na hindi naman tao yung kinausap niyo, kundi Diyos yung kinausap niyo. Ano ba yung gusto nyong gusto nyo pang maging sa buhay nyo is alam namin na yung PSS is hindi hindi madali, pero dun tayo matututo sa puro hirap at mas lalong titibay pa yung ating pananampalataya. At yung natutunan ko ngayon is kay Ma'am Sherry, Cherry, wala. Cherry Abalos. Asan wala? Ito pala yun. Tapos yung natutunan ko po sa kanya is yun nga yung in-encourage kami lagi ni Pastor na yung soul winning is wag pahina-hina. Yung is nagpapasalamat ako dahil ako yung isa ko na tinawag ng Panginoon, yung miracle na ginawa niya sa buhay ko is sobrang ganda. Sobrang ganda. Sobrang maayos dahil yun nabago yung buhay ko. Ngayon is yung nagbabahagi na kami ng Word of God.
Kasi noon is, yun nga, iba yung binabagi namin. Ngayon, nagbabagi na kami ng Word of God. Dati is, wala talaga yung kabado ako mag-share ng Word of God. Pero salamat sa napapakinggan ko kay Pastor at mga encouragement niya. Yun, yung sa prayer na ginagawa ko lagi na yun nga, yung sana bigyan mo ako Lord ng lakas ng loob para makapag-share ng Word of God. Yun, unti-unti na nakapag-share kami ng kahit hindi bata is kahit matatanda na is nasishare na namin. Yun yung sabi ni Ma'am Jerry na yung joy na ginawa natin ng Panginoon, yung may sasabi mo sa mga sinisiran mo na kung paano binago yung buhay mo is yun yung magandang marinig nila at yung ma-encourage din sila na sumama sa church. Yun lang po. Maraming salamat. Amen, amen. And ayun nga, no? Yung sinasabi natin na galing tayo sa darkness, ngayon nasa marvelous light na tayo. Okay? And ayan, tuloy-tuloy lang, Brother Roy, no? Privilege yan na meron kayo dyan sa nag-aaral. Okay? And the iron, in order to be formed, needs to be placed in a heat. Diba? Oo. So, yung bakal, tigas yan. Pero in order for it, para ma-form siya, kailangan maisalang sa init. Okay? And then from there, pwede mo nang i-form siya kung ano yung gusto mo. And so, ganun din sa ating buhay. No? Sabi nga kapalagi is that you cannot call yourself brave when you have not been tested into a battle. Okay. All right. So, Brad, ano pangalan ni? Recom. Oh. Sige. Magandang umaga po sa atin lahat. Napakaganda po ng mga napakinggan po natin. Yung sabi nga po nila, sabi po ni Sir Ariel na yung kasiyahan na natanggap natin sa Panginoon, na dapat yun din ang tayo rin ay yung ibabahagi natin, at tayo rin ay yun yung kasiyahan sa pagbabahagi ng kanyang salita, ganoon din sa pagtanggap natin sa kanya. So yung ganoon nga kaya lumakas din ang loob ko sa pagsusoul winning dahil nung nag-attend kami sa Men for Christ, na yun nga nasabi doon na kung tunay kang lalaki niya, ay andun yung dapat kaya mong gawin lahat, at hindi na yung babae ang nauuna sa gawain kundi ang mga lalaki. Yun na napakinggan ko sa Men for Christ, na kaya doon lumakas yung loob ko sa pagsusoul winning. At ngayon, kahit matatanda, nasisiran ko na rin. At nakapagpagdala rin ng bisita. At ganoon nga sabi ni Ma'am Cherry na ang Panginoon dahil ang Panginoon yung Panginoon yung nakikipaglaban para sa atin, na kaya ganoon yung kaligtasan na natanggap natin, kaya magpatuloy lang tayo dahil yun ang Panginoon yung gumawa nun para sa atin. Kaya kung ano yung trabaho na binigay sa atin, gampanan natin na pagsusoul winning. Tapos yun, nagpapasalamat ako dahil doon sa natanggap ko siya na sarili kong tagapagligtas, at ganoon na nakakapagbahagi na rin ng kanyang salita. At yun lang po. Amen, amen. Thank you, Brad Recom. Wow, napakaganda yun. No, na yun ang meron tayong mga takeaways na tawag nila.
sa mga conferences na pinupuntahan natin. All right. So thank you, and Ma'am Geraldine, baka meron kang konting i-share. Sa akin po, sa yung importante talaga yung Word of God Amen. po. Kasi minsan yung to be honest, marami ako wala naiintindihan rin po. Pero many times meron daw mga pag-iisip na gusto ko mag-quit, pero sinasabi ko sarili ayaw ko kasi kailangan, tawag nito, parang obligasyon po. Ito yung service mo para kay God po. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Geraldine. And ano nangyari ni Ma'am Geraldine, Ma'am Cherry? Third year? Second? Yes, sir. Third year na po. Wow, talaga. Diba? Nakakatuwa, no? Oo nga. Talaga. Okay. And ayan, pati ako kung minsan nalilito ako kay na Ma'am Cherry tsaka si Ma'am Cherry na isa eh. Sabi ni Ma'am Maricel, yung cherry daw ba na maputi ang buhok o yung cherry na itim ang buhok? Tapos dalawang pangalan eh. Oo, Cherilyn ka, Cheris. Oo. Parehas talaga. Tapos ayun. Okay, so thank you sa lahat ng mga kasama natin dito sa Google Meet, and then of course sa ating Facebook live. Maraming salamat sa overtime tayo ng konting-konti lang naman. Okay, so ayan, magandang umaga sa ating lahat, and tayo ay sandaling magtapos sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, we thank you so much again sa umagang ito. Thank you sa aming napakinggan, dakilang Diyos, and we thank you for this blessing again. And keep us safe, O Lord, as we mga pupunta ng trabaho, pupunta ng school, and bring us to church, O Lord, again this evening. And humble our hearts, humble ourselves, O Lord, sa aming mapapakinggan. We thank you so much again, and we give you all the glory and praise. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. And thank you, Brother Mark, also. Bye-bye. Bye, Ma'am Geraldine. Thank you po. Bye-bye.